Representatives. So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya eh. Jason. Yes, ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbo uli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, oo. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. So, unang-una, pera nyo yan, pera yan ng bayan, tanggapin nyo yan. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano daw ang natatanggap ninyo. Huwag kayo magpadala sa vote buying kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang past nung politiko na yan. Ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Are you? Daghang salamat, ma'am. Okay. Thank you. Next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Good evening. You mentioned a while ago about parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And so, yes, na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sanang legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang napapersecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni Attorney Lopez, we were signing the verification and certification of non-forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi,
parang yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would prompt you what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms. Pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa iyo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, di ba? Mhm. From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun na ma'am. Thank you. Okay. Okay, thank you, Dempsey. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Kat? Kat, are you there? Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po to, ma'am? Sit in. Sit in na lang. Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And, alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita niyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic
box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw, because I'm waiting for them to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga, ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa... Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry, ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them. Na umabot sila doon. Ngayon kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings? Sit in interview, ma'am. Better sit in. Yeah. So, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Kukunti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukunti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino yan. I'm sorry, sandali lang ha. Hindi ko exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Huego, DZWB, Jemmy Superadio. Glenn, pasok. Hi, BP, maayong gabi. Oo. Ma'am, tanong ko lang po sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year. May kipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara, BP? Kasi parang kanina naglabas nga sila ng statement na parang nilalabag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am. Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms. Kanina, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked, and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave, paulit-ulit 100 times. He said, you need to leave. And then I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap.
Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. Thank And you. then I told them as well, sabi ko, sir, sorry, dagdag ko lang, I told them as well, I told him as well, sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yon. Doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives, i-recognize yung kanilang austerity measures, patay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House on how to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But yes, baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities doon sa summer. Si JC, Okay, tawagin Glenn. mo ko VP Speaker sa Monday. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Kuya Henry Uri, DZRH, are you still there? Kuya Henry? Oh, wala na. Okay, next, Lanes Kapanti, GMA News Online. Nasel? Nasel? Wala. Okay, next question, Miss Jed. JC, hanggang ano oras tayo? Ma'am, last two questions. 7:30? Last Last two two questions. questions. Okay, thank you. Miss Jed, UNTV. Evening Jen? po, VP. Hmm. Yes po. Apo. Hmm. VP, tanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? Ay, hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Sige po, VP. Okay, last question. So yes, Kuya Henry, yun. Kuya Henry, Hindi nandiyan na ka pa? titigil yan, ma'am. Kuya Henry, okay, wala, naputol. So last question is from Haji, Brigada News FM. Haji? Hi ma'am, mayang gabi po. All right. May gabi. Yes. Madam Vice President, you've mentioned about the AKAP, the AIX as a form of vote buying. So does it mean po ma'am na
dapat po are you saying na dapat itigil na po yung pagsasagawa po nitong tinatawag na BPSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair, since you've mentioned na yun nga po nagpunta ng Samar si speaker for the BPSF, ma'am? Well, yes, that is a matter na dapat pag-usapan ng executive department. Kasi clearly, ginagamit naman kasi talaga siya sa vote buying. In fact, noong nakaraang barangay elections, meron akong kausap na isang member ng House of Representatives. And then natanong ko siya, sabi ko, magkano ba yung suporta mo sa mga barangay candidates? And then sinabi niya, no, I don't give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang akap on binibigyan ko sila ng AIX and tupad. So clearly sa ganun meron ng parang some sort of admission from a politician na ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, 'di ba, sa Davao Region. Kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Well, kung ako ang presidente, hindi ako papayag ng ganyan. Kasi para saan ba yan? Di ba para sa mga individuals in crisis at para sa mga kapos? Ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, wag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. GC, I see that certain Dodi and Kat Domingo naka-raise yung kamay nila. Gusto mo ba sila Ma'am, done na ako, i-acknowledge? sorry. Hindi ko lang nababa. Baka hindi lang. Done na po si Kat. Kat is done. Okay. Okay. Dodi? Okay. Really? Last question. Yes. Hello, BP. Oo. Magandang gabi. Dodi na Oo. Yeah. Okay, so citizen lang ako, average citizen, average voter. So obviously, hindi naman talaga in aid of legislation yan. Tama kayo, BP. And para sa akin, kayo yung kauna-unahang nabudol ni BBM. Election pa lang, alam natin by 2028 kung sino yung susunod, and alam natin lahat kung anong gagawin ng mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon sa bansa natin na nagiging voice of reason, ito mga left. Mga left, something is wrong. Diba? Ang ako lang, ma'am, is hindi naman seryoso, pero you think may sibling rivalry itong si Senator Amy at BBM? Kasi ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Yun lang, ma'am. Hindi ko alam yung sibling rivalry. So wala akong personal knowledge sa sibling rivalry. I can only answer sa pamilya namin, sa Duterte family. Kaming magkakapatid, wala kaming sibling rivalry. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Sir Dodi, for pointing that out. Thank you. Naman lang Oo, Ma'am, for pointing out na Ma'am, may last follow-up si Haji from Brigada News FM. Haji, Yes, JC. pasok niyo na yung Haji, your last follow-up. Yes, Okay. Madam Vice President. Lastly, ma'am, sorry, I clarify ko na po kasi I need to ask this kasi nabanggit po ninyo kanina na you're planning na po as hanggang at least until Christmas or until the New Year kasi parang part to ng planning ninyo na baka sakali na or your expectations would be baka abutin ng ganun po katagal yung contempt order ng since yung mga congressman po yung nagsasabi kung hanggang ilang araw. Pero ma'am, sorry po, pero may mga gamit na po ba kayo until at least Christmas sa House of Representatives po? Since indefinitely you were allowed naman po ni Kong Pulong na magstay.
Yes, meron akong gamit dito. Actually, ang problema kasi dito, hindi ako nakapaghanda ng maayos. Kagabi lang kasi during our meeting, my meeting with Yusek Lopez na bring up na based on the timelines of Ilocos 6, the case Ilocos 6, umabot sila ng Pasko, umabot sila ng New Year. But nagpabili na ako kanila ng tali kasi dito na lang ako maglalaba. And then dito ko na lang din i-dry yung clothes ko. Medyo madami naman akong t-shirt na nadala. So pwede pa siya. Paulit-ulit lang. Kasi uniform naman yung dinala ko eh. So hindi siya halata na paulit-ulit. Kasi uniform siya ng OVP lahat. Opo. And yung day-to-day activities niyo po, ma'am, as Vice President, ay dyan po kayo mag-office, kumbaga? Yes, kanina I did a Zoom meeting. Si Yusek Lopez din, binigyan na namin siya ng Wi-Fi so she can do the Zoom meetings. Actually sa sa OVP, karamihan online meetings kami, karamihan doon. Bihira yung in-person meetings namin. Doon naman sa mga na-cancel na mga activities, ang ginawa namin ay gumawa kami ng mga video messages. Ginawa namin kanina. 3, and then we have pending 17 video messages that we will do in the next 2 days. Dagan kayo salamat, ma'am. Okay. Okay, that wrap ups our press Thank briefing you, for the opening Sir meeting. Jay. Okay na? Madam VP, sorry po. Meron pong one question lang from one vlogger po, si EJ Hugalbot po. Baka pwede po natin i-entertain lang. Si EJ Hugalbot po. EJ, are you there? Oh, yes. Yes. Opo, sige. Sa vloggers tayo? Okay. EJ? Andiyan po ba siya? Or kung hindi po si EJ, si MJ Cambao, is he here? Ms. MJ, do you have any questions for the Madam VP? Alright, so mukhang wala po. Pero meron pa pong nag-raise ng hand eh. Okay. Are we going to entertain? Ay, sino po? Ayun po si EB Hugalbot po. Yeah, hi Sir, VP. One, two questions. Opo. Yes. Ay, Inday, may gabi, Inday. Yes, last question, sir. Ay, from Cebu, Liloan. The Opo, land of sir. the Castos. Day, Mayong gabi. Yes, mayong gabi. How is the family, no? Your husband, Mans, and the children, and PRRD dealing with what has been going on for the last 24, almost 36 hours na with you there in the house, and your plan actually to stay there for a while until about after the new year of 2025. Yes, sir. Opo. So as long as merong dating na OVP personnel, kung saan man yon sila ma-detain, our preparation is lalapit ako doon sa kanila so that I can visit them every day para hindi ako nagbabiyahe ng matagal on the road. And then I can do a lot of things as well dito sa office. CPRD, hindi pa kami nagkausap, but knowing PRD, baka nga gusto nun pumunta dito. Kaso isa lang yung sofa dito, kaya hindi pwedeng pumunta si President Duterte. My husband, nag-text siya kanina, nagtanong siya kung ano yung mga kailangan ko, and then I told him na kompleto naman yung mga gamit ko dito, so walang problema. And then sa family na naman kasi namin, sir, kapag merong isang parent na wala sa bahay, we always do a video call every night. So meron kaming ganun every night, basta merong isa sa amin na wala sa bahay. So meron kaming communication or meron kaming family discussion every night. Ang hindi ko palang nasabi sa mga bata is kung nasaan ako ngayon. Kasi ang expectation nila ngayon nasa Cagayan de Oro ako. But tonight, during our video call, sasabihin ko sa kanila kung nasaan ako. Especially so that yung isa sa mga anak ko, ninang niya, si Yusek Zulaika Lopez. The only ninang. Kasi lang yung godparents niya. Isang ninong, isang ninang.
And they're very close, yung anak ko tsaka si Yusek Lopez. So I expect her to understand kung bakit nandito ako. But mag-usap kami mamaya. Day, follow-up Sure. question na lang, no? You mentioned Thank you. baka pupunta si PRRD dyan. Yes. What if maraming mga supporters mo ang gusto na rin pumunta dyan sa Batasan, mga ordinary Filipinos? Yes. Yan din madami actually nag-text sa akin, sir, na gusto nila pumunta. And then sinasabihan ko sila na wag na kayo pumunta. Alam ko lahat ng mga tao ngayon ay kulang ang kita, kulang ang hanap buhay. Sabi ko sa kanila, tumutok na lang muna kayo sa mga trabaho ninyo para maganda or masaya yung Pasko ng mga pamilya ninyo. So yan yung lagi ko sinasabi sa mga tao na sinasabi nila na pupunta sila dito. And then meron ding one or two politicians na nagsabi na pwede ba silang bumisita dito. And then I told them na bisita na lang siguro sila sa office hours na ang House of Representatives. So wag during weekends kasi wala namang opisina dito. And wag after office hours. Thank you, Day. VP, palihog po. Thank you. Sorry, last na ma'am. Ayong gabi. Magandang. Yes. Ma'am? Yes. Ma'am, sorry. Makakapunta kayo? VP Sara? Hello? VP Sara, sorry, I have to ask a question. Yes, ma'am. Your father po, si former President Duterte, Sino to? po, when he attended the Quadcom hearing po before, no? And you were there. TV5. Opo. So, si PRRD po, he took the oath po when he attended the Quadcom hearing tungkol nga po dun sa EJK po nung patayin dun sa kanyang Jaguar. And during our ambush interview po after that, sinabi niya, he is urging you to do the same din sana. So far po ma'am, kasi yung ma-attend po ngayon na OVP officials have no personal knowledge po regarding the confidential expenses. And ang itinuturo nga po nila na ay ang specialist bursing officers and chief of staff and kayo po na may nakakaalam nga po dito sa confidential funds. So yung lawmakers po right now are still very hopeful that you will attend the hearing, explain and answer the questions po about the over 600 million confidential funds ng inyong opisina at paano po ba talaga ginasta itong pondo po ng taong bayan. Marian, last question, wrap up here. Kindly wrap up. Okay. Yes. Okay. Yes, na-gets ko. Unang point mo is sumagot sa mga members ng House of Representatives. Sinabi ko na kanina kung bakit ako hindi sasagot sa members of the House of Representatives. Dagdag ko lang doon na the power of the purse is the power to give or take away money. Hindi sila ang nag-audit ng utilization na ang government funds. Yan ay exclusive domain ng Commission on Audit. Yan ang sinasabi namin lagi. Sumasagot kami, nagko-cooperate kami sa Commission on Audit. Kahit pa we feel na sinasabihan na ang Commission on Audit ng mga some members of the House of Representatives kung paano mag-audit. Nandoon pa rin kami sa full cooperation sa Commission on Audit. Sabi ni PRD na yun din ang gagawin ko, mag-uusap ko and mag-attend ng hearing. As I said, umattend ako. Hindi lang ako nag-oath because meron akong objection sa unconstitutionality ng rules ng House of Representatives. Pero in an inquiry in aid of legislation, does it matter kung may oath o wala yung tao? Nandyan yung tao as a resource person. You're there to ask them information para makakraft ka ng batas. So, does it matter kung naka-oath siya or hindi? Kasi pwede mo, you as a legislator, you have to sift through all the pieces of information that were given, diba? Hanapin mo ano ba ang dito relevant, ano bang hindi relevant para ka makagawa ng batas. Pero hindi naman kasi ganun nang nangyayari. Ang ginagawa nila, they're taking on the role of
prosecutorial investigation. And pagdating naman kay PRD, he's already a former president. So sabi nga niya, di ba, huwag kayo maniwala sa akin kasi vice president lang ako. Hindi ako maniniwala sa kanya kasi former president siya. Hindi naman siya incumbent president. Alright, I think that's it, no? Ma'am, okay na po ba? Thank JC, you! okay po tayo? Maraming salamat po. Salamat. Salamat po sa lahat. Salamat. Sa ating Bye-bye. mga- Thank you! Thank you Ma'am, po. Thank you, Ingat po kayo. ma'am. God bless Thank po you, kayo sa inyo lahat. Pebbles. And Thank thank you you, DDS communications team. Ingat po kayo.